Sister Virgie. Sister Virgie. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. At pangunahin tayo ni Sister Virgie para sa scripture for tonight. Kita mo, sis? Scripture for tonight is John 3:1 hanggang 18 po. Verse 1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. Verse 2. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Verse 3, in reply, Jesus declared, I'll tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Verse 4, how can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Verse 5, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Verse 6, flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to spirit. Verse 7, you should not be surprised at saying you must be born again. Verse 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Verse 9, how can this be? Nicodemus asked. Verse 10, you are Israel teachers, said Jesus, and do you not understand these things? Verse 11, tell me the truth. We speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. Verse 12, I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Verse 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Verse 14, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Verse 15, that everyone who believes in him may have eternal life. Verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Verse 17, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Verse 18, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is not condemned already, because he does not believe in the name of God, one and only Son. Amen. Pagpakan po natin ang Panginoon. Kahit po mga po, at inahanya ko po si Sister Des. Siya po yung gagamitin ni Lord na gagamitin mo sa Amen. Glory to God. Amen. So, muli po ang pagpalang gawin po sa ating lahat. Amen. Excited po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Pero pangka po sa Lord. Excited po. Hallelujah. Amen. Ako rin po na-excite na tumayo. Kaya nga parang hindi ako makapagsalita. Pero sabi nga po nila, di ba, alam po natin, more of us po sa atin dito, ay meron na pong asawa, di po ba? Amen. So sabi nga po sa Biblia, di ba, kailangan magpasubmit sa asawa. Amen. Amen. So inaniya po yung asawa ko para mag-bless sa akin. Pag-pray mo daw. Amen. Amen. Actually po, naghali po kami. So papasok na lang po ako kung saan po ako papasok mamaya. Amen. Lord, agad po. Party ka lang. Isa na kasi hati raw, 50-50. Amen. So, amen. So, napakita po yung topic po natin about kay Nicodemus. Amen. So, let us bow our head. Let us pray. Hallelujah. Yes, O Lord, hallelujah, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na muli, O Lord, na kami nagkatipon-tipon, Panginoon, sa gabing ito, Lord, at makinig na inyong salita, O Lord. Lord, humingi kami ng mga bagong mensahe, O Lord. Dahil ang mga mensahe, Panginoon, minsan ay paulit-ulit, O Lord. Dahil ang mensahe nito, Lord, ay hindi po naubusan, Panginoon. Dahil alam namin, hindi kayo, Panginoon, naubusan ng mga mensahe nito, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na halin ng mga salitang ito, Lord, ay nanggagaling sa inyo, O Diyos.
Lord, tamdam niyo po kami, Panginoon, ng mga magandang salita, Panginoon. Upang ang aming mga natutunan, Panginoon, hallelujah, Lord, ay maisa puso po namin, O Lord. Lord, maraming salamat, O Diyos. Lord, kung meron po mga kabigatan, Panginoon, nagmumula sa amin, O Lord. Lord, hiniling namin, Lord, na alisin niyo po ito, Lord. Mga sagabal sa aming isip, Panginoon, mga bumabagabag, Panginoon. Lord, alisin niyo po sa amin yung takot, Panginoon. Alisin niyo po sa amin yung sama ng loob, Lord. Galing sa kapwa, O Lord. Lord, panghawakan niyo po ang aming buhay, O Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, itong mensahe, Lord, na pararating po sa amin, O Lord. Lord, maraming salamat, Lord. At hinihiling namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, siyang gubit na rito, Panginoon. Upang, Panginoon, na kayo pong siyang makita, Panginoon, sa gabi nito, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang topic po natin sa about Jesus and Nicodemus. Sa tingin ba, sapat na ba yung maging mabait tayo? O sapat na ba yung maging mabuti tayo sa kapwa? Sapat na rin ba yung nakilala natin siya, pero wala naman po tayo sa gawa? Nakuha po ninyo. Ibig ko sabihin ay, okay na ba sa atin yung kasi meron nangyayari, di ba, yung New Year's resolution. Minsan humingi tayo, pero after following day, balik na naman sa dating gawain. So wala na dun yung pagbabagong buhay. Hindi sapat po yun na nagsalita ka, pero hindi mo na sinasagawa, wala pong mangyayari. So ang pinaka-importante dito yung sumasa atin ng Diyos. Amen. Yung kailangan yung pag tinanggap natin, kailangan na sumunod tayo kung ano yung pinag-uutos natin. Pinag-uutos ng Diyos sa atin. Amen. So ang title po natin sa gabi nito is The New Birth, God plans for salvation. Amen. Ngayon, simulan po natin sa verse 1. Okay, so let us start. Sabi po rito, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Sabi nga ni brother dito, si Nico. Hindi yung camera, so Nicodemus. Amen. So, he's a member of the Jewish ruling council. Amen. Sino nga ba si Nicodemus? Ano ba yung background niya? Anyone? Brother Hope? Ano po ba ang background ni Nicodemus? Sino nga ba siya? Isa siyang Pharisee. Amen. Isa Pharisee. Ano pa? Magsalita. Member ng ruling council. Okay. Ang ba ganyan ba? Siya. Ruling council member. Ano pa? Maraming background si Nicodemus. Guru siya ng Israel. Brother Ronald? Ano pa mga background ni Nicodemus? Ruling council. Sa Pharisee. Tawag spelling ng Pharisee ka kumain? No. Tama. Copy paste. Pharisee. Pharisee. Mali po Pwede natin sabihin na isa rin siyang rabbi or teacher. So, leadership. Pwede na sabihin natin isa rich Pharisee. Isa siyang mayaman. Ganyan ang mga Pharisee. Ano pa? Old man. Pwede rin, dominant. Oo, kasi mga balbas na, di ba? Mahaba. Ano pa? Sister Kelly, ano pa kung pwede pa natin igagdag about kay Nicodemus? Lahat? Iba sinasabi, intelligent, matalino. Kasi nag-aaral, di ba? Ganyan yung mga Pharisees. Kailangan kabisado yung lahat ng mga libro. Ano pa? Ang pinagawa mo sa akin Yes, sister. Kasi sa mga Pharisees na naniniwala kay Lord Jesus. Amen. Amen. Pwede rin. Wala. Ngayon sa panahon ngayon, ano pa about the Pharisees? Diba religious? Isang religious. Amen. So yan po yung katangian ni Nicodemus. He's highest priest.
alam niyo, marami na kasing nagsulputan ng mga grupo ng mga isang sekta. Kumbaga, ang dami ng ritual. Ito sila yung nagbuo ng isang tawag dito, ng religious. Diba, sinasabi nga nila yung mga Jewish, sila na yung napili. Pero, gumawa pa sila ng isang grupo na tinatawag nga nila, ito nga, yung Pharisees. So, dito, mapapapansin natin na si Nicodemus isa siyang highest priest. Amen? Tapos, papasok tayo sa verse 2. Sabi niya rito, He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are the teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Kaya sabi niya rito, when did Nicodemus come to Jesus? Gabi. Amen. So, tama ngayon. Sabi nga siya, why do you think he came at night? Bakit gabi, hindi umaga? Kasi ganito ko yun Kasi may secret. Kasi si Nicodemus, isa siyang highest priest. Ayaw niya sa umaga dahil unang-una, maraming tao. Busy ang mga tao. Ito yung pagkakataon niya, gabi, para masoro niya ang Panginoon. Para nga pag nag-usap sila, walang putol, dire-diretso usapan nila. So dito natin makikita yung pampasok ni Nicodemus. Amen. Ito. Pangatlo po, notice. He went personally and did not send assistant. Bakit nga ba? Siyempre, pag highest priest ka, sabihin na natin, you're shake. Dapat pag shake ka, mag-uutos ka ng isang spy or isang tao para pwede mo namang imbitahan ng Panginoon. Pwede mo namang utusan para tawagin. Pero si Nicodemus, gusto niya kasi masolo niya ang Panginoon. Kasi kay Nicodemus, bilang highest priest, kahit na matalino siya, may kulang pa sa kanya. Amen? May kulang pa sa kanya eh. Marami pa siyang dapat malaman. Unang-una, amen. So, gusto niya yung may matutunan pa siya. Amen? Ang sabi nga rito ay, kailangan ay, hindi lang yung mga natutunan nila bilang isang Pharisee, kailangan ay mula kay Jesus Christ, meron pa silang makuha. Kasi siguro nung panahon na yun, alam nila na marami silang naririnig about Jesus Christ. Siguro narinig ni Nicodemus, ang ginawa niya at night, pumunta siya ng personal. Kasi hindi nga naman pwedeng pumunta siya ng umaga, unang maraming tao, busy. Baka hindi siya pansinin. Pangalawa, nahiya siya pag umaga. Kasi naman isa kang highest priest, harap ko sa isang, kasi ang tawag nila kay Jesus Christ, isang, parang, kumbaga sa panahon yun, parang, tawag dito, yung mga, kalimutan yung term na yun, yung parang kulto. Iba kasi nung panahon na marami din nagsusulputan na mga religious. So iniisip ng mga tao na si Jesus Christ ay mababang uri. Kasi nga lang si Jesus Christ hindi nag-aral ng means, hindi siya nag-aral ng Bible study, hindi siya talaga nakapag-aral. Pero yung talino sa kanya. Ando dun yung yung tao niya, pero sa loob ando dun yung pagka-Diyos niya. Amen. So ang paniniwala ni Nicodemus, kasi marami siya narinig about Jesus Christ, siyempre, andun yung nagpapagaling, andun yung mga magandang mensahe binibigay sa kanya. So nagpunta siya ng gabi para masolo niya ang Panginoon. Kasi unang-una, kung gabi, wala kang makita sa kanya. Di ba? At masusolo niya at walang putol kapag nag-usap sila. Amen? So ngayon papasok tayo sa verse 3. Yan, sabi ni Jesus Christ, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So nagulat si Nicodemus, no? Ang sabi niya, bakit kailangan pang ma-born again? I'm a highest priest, marami na akong alam, kasi ang Jewish, kumbaga sa sila na yung righteous, nasa sa kanila na. Bakit pa ako
magpapa-born again. Bakit pa ako magiging born again eh?